Mabuhay! Rob dito. Welcome back sa ating channel, Beyond 50s, ang aking kwento. March 1995. Isipin niyo ang eksena. Isang batang Pinoy, bitbit ang lahat ng pangarap niya, sumakay ng eroplano mula Auckland patungong Wellington. Ang destinasyon? Ang Royal New Zealand Police College. Pagbaba ko sa Wellington Airport, sinalubong ako ng sikat na windy city breeze. Doon, nag-antay kami ng shuttle kasama ang iba pang recruits mula sa iba't ibang sulok ng New Zealand. Ramdam mo sa hangin ang kuryente, yung mga nervous smiles, yung energy, at yung excitement na parang sasabog. Alam naming lahat na pagpasok namin sa gate ng academy, magbabago ang buhay namin habang buhay. Settle down agad kami sa aming accommodation. Maayos naman, isang maliit na kwarto, single bed, at study desk. 6 kaming recruit sa bawat floor. Pero huwag kayong magkakamali. Hindi ito bakasyon. Nagsimula na ang the grind. Umaga hanggang gabi, nakabaon ang muka namin sa mga libro ng New Zealand law. May mga mini-exams, practical scenarios, at role plays kung saan sinusubukan ang iyong investigative instinct. At syempre, ang walang katapusang physical drills, takbo sa oval, langoy sa pool, hanggang sa manginig ang tuhod mo. By the end of the day, bugbog sarado ang katawan ko. Kapag sinubukan kong mag-aral sa gabi, wala na, nodding off na ko sa harap ng libro. Bilang dating gym rat, alam po ang importansya ng recovery. Kaya nag-develop ako ng sariling operational system. Matutulog ako ng maaga at gigising ako ng 1 oras bago ang lahat para mag-aral habang fresh pa ang system ko. Para mag-reboot ang utak ko, kailangan ko ng kape. Madaling araw, dahan-dahan akong lalabas ng kwarto, pupunta sa communal area para magpakulo ng tubig sa zip boiler. Ang hindi ko namalayan, ang zip na to ay may sikretong talento. Kapag kumulo na ang tubig, naglalabas ito ng isang napakalakas at nakakairitang whistling sound. Imagine, 4 a.m., tahimik ang buong floor, tulog na tulog ang mga pagod mong floormates, tapos biglang, wee! Titili yung zip boiler. Ilang gabi ko itong ginawa nang hindi ko namamalayan na ginigising ko na pala ang buong floor. Hanggang sa isang araw, hindi na sila nakatiis. Sabi nila, "That's it, Rob. You're zippy." Doon nabinyagan ang aking identity sa serbisyo. Zippy. Akala ko maiiwan yan sa academy, pero nagkamali ako. Kahit nung graduation at nung na-assign na kami sa kani-kanyang stations. Bitbit ko ang pangalang yan. Sa loob ng 26 na taon at kalahating taon ko sa New Zealand Police, hinding-hindi ako nakatakas. Kapag may wing reunion o kahit sa pinakaseryosong sitwasyon sa kalsada, biglang may sasagot sa police radio kapag tumawag ako. Sasabihin nila, "Copy that, Zippy." Ang Zippy ay naging simbolo ng pagsisikap ko bilang unang Asian national na pumasok sa kanilang ranks noon. It's a badge of honor na galing sa isang whistling coffee boiler. Kayo, ano ang pinaka-funny o memorable na nickname na nakuha nyo sa trabaho o sa school? Ikwento nyo sa comments. Sa susunod na episode, pag-uusapan naman natin ang mga investigative cases na humubog sa aking career bago ako nag-investigate para sa immigration. Don't forget to like and subscribe. This is Rob aka Zippy, signing off. God bless and see you in the next one.